Ama naming Diyos, Yahuwah, makapangyarihan sa lahat. Punong-puno ng pag-ibig. Kami ay sasamba po sa iyo sa oras na ito. Inihanda namin ang aming mga sarili. Inihanda namin ang aming sambahayan. Sa oras na ito sana, kami ay karapat-dapat na tumawag po sa iyo. Karapat-dapat na tumanggap ng iyong mga biyaya. Sa aming pagsambang ito, tanggapin mo ang aming pagpupuri. Tanggapin mo ang aming pagsamba. Tanggapin mo sana ang bawat isa sa amin. Sana, Ama, ikaw ay aming mapaglingkuran. Tatanggap kami ng iyong mga mensahe. Tatanggap kami ng iyong mga payo, Panginoon. Tulungan mo ang aming kapatid na iyong kakasangkapanin. Ibuhos mo ang iyong biyaya at ang iyong kapangyarihan. Bawat isa sa aming makikinig, lahat kami ay makatanggap ng iyong masagalang biyaya. Kami ay matatag, kami ay lumakas sa aming paglilingkod po sa iyo. Patawad po sa aming mga nagawang pagkukulang, sa aming mga nagawang pagkakamali. Hindi kami nagdadahilan sa iyo, Ama. Tinatanggap namin ang aming mga kasalanan. Linisin mo sana ang aming puso at kaisipan na sa pagsambang ito, kami ay karapat-dapat maglingkod sa iyong banal na harapan. Dala namin ang aming munting handog, hindi upang bayaran ang aming kaligtasan. Sana ang aming munting handog ay iyong tanggapin. Iyong basbasan, Ama, makatulong sa mga gawain sa huling araw na ito. Basbasan mo ang aming hanap buhay. Basbasan mo ang aming sources of income. Ama namin Diyos, alam mo naman ang kabuhayan ng iyong mga anak. Ang iba sa amin ay salat na, Ama. Ang iba sa amin ay nagtiyatyagang makasunod po sa iyo upang kami makapaglingkod, makasupad ng aming tungkulin. Sana ibuhos mo ang iyong magsaganang pagpapala sa aming pagsamba. Baon namin ang iyong masaganang biyaya. Magamit namin sa aming paglakbay, sa aming paglilingkod po sa iyo. Panginoon naming Diyos, pagbasahin mo ang bawat sambayan ng iyong mga anak, lalong-lalo ng aming mga anak at mga apo. Sana'y walang maiwan sa daan. Nihanda ang bawat isa sa amin sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Ang maraming Diyos, dagdagan mo pa ang aming buhay. Ang ima sa amin ay tumatanda na. Kung minsan nararamdaman namin ang mga sakit ng aming mga katawan. Kung minsan nararamdaman namin hindi na kami makapagtatagal. Ang aming hinihingi lamang sa iyo, Ama. Dugtungan mo pa ng taon ang aming buhay. Magamit namin hindi lang sa paglilingkod sa iyo, kundi also masaguhin namin ang aming mga anak, mga apo, sa tunay na paglilingkod po sa iyong banal na harapan. Lubos ang aming pagtitiwala. Tinanggap mo ang aming pagpupuri. Tatanggapin mo ang aming pagsamba. Ibubuhos mo iyong biyaya sa lahat ng nakikinig sa pagsambang ito. Ang lahat na ito aming hinihingi sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Praise the Lord.
Manahimik na papuri sa amang banal, dahil sa biyayang patungo sa kapatawaran. Sa pamamangitan ni siya na kanyang anak, tayo ay magpamalan ng pangako niya. Kung mamuhay tayo may pagalang sa Panginoon, tayo magpasalamat at sundin ang utos niya. Ipagsiyang kasalanan ng ating mapagkuya, tayo ay sumagana sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag. Pangingin ang ilaw niya, ibalik ang aral. At kaparawanan niya ay Sa ating pong pagsamba ay ating pag-aaralan ang tungkol sa pag-ibig. Gaya ng ating paksa, dalisay na pag-ibig ay kaloob na dapat ialay ng mga tagasunod ni Yahushua. Mga kapatid, sa mga tao ng sanglibutang ito o ng mundong ito, ang buwan po ng Pebrero, especially po kahapon, February 14, ay mahalagang buwan para sa marami. Sapagkat ito kung tawagin nila ay buwan ng pag-ibig. Kaya ang iba ay nag-imbento ng salitang Valentine's Day. Pag-ibig, pag-ibig. Mga nag-aalay ng bulaklak sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga iniirog, sa kanilang pinahahalagahan, at kanilang mga talagang mga maging kaibigan po nila. Pero alam ninyo na ang pag-ibig o love ay may malawak na kahulugan po yan. At kung ating pag-aaralan ang ilan, at yan naman ay ating mababasa sa Biblia, naroon yung konsepto, kung tawagin ay konsepto, yung ideya. Nariyan po ang kung tawagin natin sa wikang Griego, yung salitang eros, E-R-O-S, ang tawag diyan, ang katapat, ang ibig sabihin po niya, ng ibig sabihin ay sexual passion o romantic love, sexual passion. Mayroon namang philia. Yan ay wikang Griego din. Ng spelling ay P-H-I-L-I-A, na yan naman ang tinatawag na deep friendship, pag-ibig, malalim na pagkakaibigan. Meron namang lodos, L-U-D-U-S, na yaman po ay wikang Latino o Latin word, na yan naman ang ibig sabihin ay playful love. Para ka lang nakikipaglaro, larong pag-ibig. Di ho ba? Meron namang tinatawag sa Griego na agape love. Yan naman ang love for everyone. Meron pong pragma, wikang Griego rin. Ng spelling ay P-R-A-G-M-A, nang yang ibig sabihin po naman ay long-standing love. Talagang nag-i-endure na pag-ibig. Meron namang sa wikang Gregong Philautia, P-H-I-L-A-U-T-I-A, love of the self. Maaring pwede nating sabing ito'y singkahulugan noong narsisismo na pag-ibig sa kanyang sariling sobra. Hindi rin maganda minsan ito. Meron pang isang kung tawagin sa Grego ay storge, S-T-O-R-G-E. Yan naman ang kung tawagin ay family love, pag-ibig sa pamilya. Meron naman po na ito'y, delikadong pag-ibig ito. Yang mania, M-A-N-I-A, na yan ang kung tawagin naman, ang ibig sabihin niya ay obsessive love.
Napaka-obsess mo. Yung mga pag-ibig na yan, sa wikang Grego at maging sa Latino, sapagat ang salitang lodos ay playful love, yan ay wikang Latin. Yan pong pag-ibig ay malawak ang kahulugan po niyan. Dapat nating maunawaan, lumawak ang ating kaalaman, ano bang pag-ibig meron ako towards this person? Di ho ba? Anong uring pag-ibig meron ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko, kaibigan ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, at maging sa kakilala ko, etc., etc. Pag-aralan po natin yan, mga kapatid. Dito sa ating pag-aaral na ito ay lalawak ang ating kaalaman tungkol sa salitang pag-ibig. Hindi lang pala yan nakakonfine o sa isang kahulugan. Malawak at marami pala kahulugan yan salitang pag-ibig. Pero sa Biblia, mga kapatid, kaninong pag-ibig ang siyang dakila na dapat nating matutunan, na dapat nating pakahangarin na mapasa atin? Basahin natin ang unang talata sa ating pag-aaral. Ganito po nakasulat. Pakinggan natin. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Kanginong pag-ibig ang dakila sa lahat at ito'y dapat nating matutunan ng malalim at hanggat maari ay ating pong magaya. Hindi man natin perfectly magaya at matularan. Ang sabi nga, hangarin natin yung pag-ibig na yan. Yan po ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang ating Diyos na si Yahuwah ay may taglay na isang perpektong pag-ibig. Ang tawag nga po diyan ay sacrificial love. Isipin niyo ang kaisa-isa niyang anak na mahal niya ay kanyang isinugo para po akuin ng anak niya ang kasalanan ng sangkatauhan. Sacrificial love. Yan ang tunay na pag-ibig. Wala nang hihigit diyan sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Unconditional love, sacrificial love ang nakita natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, ano ang layon sa pagsusugo sa Kanyang bugtong na anak? Ito pa sa isang talatang ito para ating mapatunayan kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Ganito nakasulat. Next slide. Sa Juan, ganito, sa 3:16. Ito'y napaka-common na itong talatang ito sapagkat ganitong pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanglibutan. Ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang basta ang tao'y napatawad sa kasalanan, hindi lang basta ang tao'y inako ang kanyang kasalanan ng ating Panginoong Yahushua dahil sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, sa pagsusugo sa kanyang bugtong na anak, meron din namang dapat na i-reciprocate ang tao. Meron dapat na ibalik ang tao sa pag-ibig ng Diyos na yun. Ano kailangan? Kailangan ay sumampalataya. Kanino? Doon sa isinugo ng ating Panginoon Diyos, ang Panginoong Yahushua. Ano layunin? Upang tayo wag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang pag-ibig o hindi? Pag-ibig na hindi mahihigitan ng anumang uring pag-ibig meron ng tao sa mundo. Ang dakilang pag-ibig ng Ama sa buong sangkatauhan na hayag sa pamamagitan ng kanyang pagsusugo sa kanyang kaisa-isang anak. Sapagkat ang Diyos ang unang nagpakita ng pag-ibig. Ano naman ang dapat po na makita sa atin? Next slide, 4:7 ng unang Juan. Ganito nakasulat sa aklat po ng
John, ito mababasa natin. Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another, for love is from God. And everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. Maliwanag pong pahayag yan sa ating binasa ng sabi, Beloved, let us unselfishly love and seek the best for one another. Kaya sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, tayo nilikha ayon sa wangis ng Panginoon Diyos. Tayo ay dapat ding kakitaan ng unselfish love towards other. Kaya ang dapat nating isipin ay yung ikabubuti ng ating kapwa. Pag-ibig po yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang pinagmulan ng pag-ibig at ang tao'y nilikha ng Diyos sa kauri niya. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay banal. Kaya mga kapatid, alam naman natin na ang kaibayo ng pag-ibig ay kung tawagin natin ay hatred. Di ho ba? Normal sa tao ang magalit, pero masama ang tayo magtanim ng puot. Pag-ibig ay napakahalaga. Ang sabi pa nga po dyan, and everyone who loves others is born of God and knows God through personal experience. Kaya kapag tayo ay may pag-ibig sa ating kapwa, ang sabi, ipinanganak tayo ng ating Panginoon Diyos. Hindi po yan literal na panganganak, mga kapatid, gaya ng alam ng iba, at yan ang itinuturo ng ibang mga tagapagturo nang sabi, nanganak daw ang Diyos. Hindi ho nanganganak ang Diyos. Yan po kung tawagin natin ay symbolical figure of speech, nang ibig sabing born of God. Ikaw ay pag-aari ng Panginoon Diyos. Kailanman nataglay natin ang unselfish love towards one another. Kaya ba natin gawin yan? Mahirap bang gawin? Maaaring mahirap gawin, pero kayang gawin. Di ba? Hindi imposibleng gawin natin yan. Bakit po ang sabi, kailangan nating ibigin ang ating kapwa sa pamamagitan ng unselfishly loving them? Yung talagang walang pag-iimbot na pag-ibig. Ganito nakasulat. Next slide. Ito po ang ating mababasa. At higit sa lahat, magmahalang kayo dahil ito ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Mga kapatid, bakit po ang sabi ng Diyos ay magtaglay tayo ng unselfish love towards one another? Sapagkat ito po ang magdudulot ng tunay na pagkakaisa. Kaya ang pagmamahalan ang siyang ugat para tayo ay magkaroon ng pagkakaisa. Ang unity, ang sabi nga, kung mayroong diversity, there is no unity. Kung mayroon pong mga alitan at hindi pagkakaunawaan, siyempre, hindi man nagkakaroon ng pisikal na manifestasyon ang galit at ang inggitan. Pero mga kapatid, kung taglay natin sa puso natin po yun, ngayon pa lang dapat alisin na po natin yun. Bakit? Kaiba yun po yun Kakontra yun ng pagmamahalan. Yung ikay nagtatanim ng galit, ng puot sa iyong kapwa, di ho ba? Alisin na po natin yun. Hindi natin ikabubuti ho yun At saka hindi po yun ang pagmumulan ng pagkakaisang tunay. Kailangan pagmamahalan. Kaya ba natin gawin yan? Opo, hindi imposible. Kaya natin gawin yan. Pero alam nyo, mga kapatid, ito ang pinakatip dyan po dyan sa ating pinag-aaralang ito. Mayroon tayong pride. Yung pride, amor proprio, ang siyang nagiging sagabal para maghari ang love, ang pag-ibig, unselfish love towards one another. Kailangan po alisin natin po yun, mga kapatid. Pagka naalis na natin yung ating pride, kaya na natin kainin yung ating pride, ibig sabihin ay atin pong itinatanggi ang ating sarili para bigyang daan ang kalooban ng Diyos. Love, pagmamahalan, pag-ibig. Mga kapatid, saka lang natin ma-attain yang unity, yang tunay na sentido ng salitang pagkakaisa. Sino mga tao ang hinahanapan ng Diyos ng pag-ibig na tunay at pag-ibig lalo na sa Kanya? Pakinggan natin. Ganito nakasulat sa Efeso. Ganito ang ating mababasa. Magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang
kay Kristo o sa Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon. Kaya kung paanong nagpapasakop ang iglesia kay Kristo o sa Kristo, dapat ding magpasakop ang mga babae sa asawa nila sa lahat ng bagay. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo o ng Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Kaya dapat mahalin ng lalaki ang asawa niya tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili, sapagkat ang nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya kung kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Ayon po sa Biblia, sinong inuutusan ng ating Panginoon Diyos na si Yahuwah pagdating sa pag-ibig sa kanyang kapwa? Ang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, sapagkat diyan po ang kausap ng Apostol Pablo ay ang mga tagasunod na ng ating Panginoong Yahushua. Anong sabi niya? Ang sabi niya ay magpasakop kayo sa isa't isa bilang paggalang kay Kristo. Kaya ang pagpapasakop sa isa't isa, ang isa't isang itinutukoy sa isang pamilya, ama, ina, mga anak. Ang sabi magpasakop sa isa't isa. Paano ho yun? Una, yung mga babaeng mga may asawa, pasakop sa inyong asawa. Paano yung pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa? Paggalang. Hindi ho ba? Pero may limitasyon. Ano yung limitasyon? Pagkalabag na sa kalooban ng Diyos, ang gusto ng kanyang asawang lalaki, doon na aatras yung babae. Bakit? Dapat higit na sumunod sa Diyos kaysa kanino paman. Ano pa sabi ng Biblia? Kaya kung paano nagpapasakop ang iglesia kay Kristo sa Kristo, dapat ding magpasakop ang babae sa asawa niya sa lahat ng bagay. Ang salitang lahat ng bagay, alam na natin ang limitasyon hanggat ayon sa kalooban ng Diyos ang gustong ipatupad ng asawa niyang lalaki. At ito naman ang sabi sa lalaking may asawa. Lalaki, mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa. Tanong, ginagawa ba natin yan? Mga lalaki, kapwa ko lalaking may asawa. Kailangan po makita sa atin yung pag-ibig sa ating asawa, sa ating bawat asawa. Huwag nating ibigin yung asawa ng iba. Ang asawa natin, tumatanda, kumukulubot, lahat na, tayo, maging tayo, kumukulubot. Ang ating sinumpaan nung tayo magpakasal, habang tayo na sa proseso ng nakikinig sa teksto ng ministrong nagkasal sa atin, sa kalusugat, sa karamdaman, di ba? Sa paghihirap at sa pagyayaman, till death do us part. Di ba? Hindi lang pong hanggat maaari, mahalin mo lang po, hanggat bata pa yung asawa mo, pagtanda't kulubot na, hindi mo na mamahalin. Wag naman. Lalo pa nga dapat mahalin Di ba? Sapagkat yung mga tumatandang mga asawa natin, yung babae, siyempre pa, nagkakaroon sila ng pagtingin sa kanilang sarili minsan ay parang na silang hindi na mahalaga sa lalaki. No, pahalagahan natin. Kung hindi man natin kaugalian, ang alayan sila ng bulaklak, sabihin man lang natin, mahal natin sila. At saka yung paglingkuran natin sila, action, sabi nga, speaks louder than words. Di ba? Action, action. Pero bukod pa sana yung verbal na sabing, mahal kita, I care for you, pinakikita natin sa gawa. Alam nyo, ang sabi pa dyan, uri ng pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae, katulad ng pagmamahal ng sa iyong sarili. Gaano mo ba kamahal ang sarili mo? Mahal ko po ang sarili ko. Sa ganung paraan, dapat nating mahalin ang ating asawa, mga kapatid. At saka hindi lamang po yan. Ayon po sa banal na kasulatan, sino pa dapat nating mahalin? Next slide. Ito nakasulat, mga kapatid. Ito, ang mapagmahal na magulang ay nagdidisiplina ng kanyang anak. Sapagkat kung mahal mo ang iyong anak, itutuwid mo ang kanyang ugali. Kaya kung mayroon pong pagmamahalan sa pagitan ng mag-asawa, yung mga anak na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Maliban na lang kung wala kayong anak, pwede kayong mag-adapt. At yung ina-adapt, kung mayroon na kayong adopted son or daughter, ay dapat nyo ring mahalin. Katulad ng pagmamahal na binabanggit dito sa atin na binasa, mapagmahal na magulang.
'di ba? Iba yung nagmamahal na magulang kaysa mapagmahal, 'di ba? Ibig lang sabihin, ang ating mga anak ay ating, talagang dinidisiplina. Pinalalaki natin sila sa aral ng Panginoon Diyos. 'Yun ang kahayagan ng ating mapagmahal na pag-ibig sa ating mga anak, eh. Paano nga ba? Ito pang sabi, dinidisiplina nga, itinutuwid yung kanyang anak sa kanilang pag-uugali. Sapagkat habang lumalaki po yung ating mga anak, ay atin po silang turuan ng tama. Yung mga biblical na mga payo ng ating mababasa naman sa Biblia. Kaya palakihin natin sa aral, 'di ho ba? Kasi meron tayong mga natututunan din minsan sa eskwelahan bilang mga magulang, tungkol sa good characters, pero wala pong ibang aklat na makapagtuturo sa atin para ating mai-mold up at ating pong madisiplina at maturuan ng tamang pag-uugali ang ating mga anak maliban sa Biblia. Kaya kung tawagin ang Biblia, book of all books, 'di ba? Aklat ng mga aklat sapagkat nandiyan na ang lahat. Gusto natin magandang kondukta, nandiyan sa Biblia. Lahat na nandiyan sa Biblia. Kaya ang isang magulang dapat palabasa. Ang isang magulang nagsisiyasat ng talata ng Biblia sapagkat kung alam niya yon, marami siyang maipapayong mga biblical, mga talagang godly na mga counsels o kaya mga payo sa ating mga anak. Yun ang pinakamabisang paraan ng pagpapayo, eh. Di ho ba? Ngayon, sabi ng Biblia kanina, kailangan na magkaroon tayo ng unselfish love. Walang pag-iimbot na pag-ibig sa ating kapwa at maging sa ating pamilya. Paano natin patunayan pa yon? Ito pa, dito sa aklat ng Korinto, ganitong ating mababasa. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matiyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, at tinitiis ang lahat. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak lalo na sa sariling pamilya ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Paano natin maipuprove ang ating napag-aralan kanina nang sabi magkaroon tayo ng unselfish love towards one another. Magkaroon tayo ng walang pag-iimbot na pag-ibig sa ating kapwa. Ang sabi ng Biblia, ang taong may pag-ibig, mapagtiis. Ganyan ba tayo? Mga kapatid. Ano pa? Mabait. Kaya approachable siya, eh. Mabait kasi siya, eh. 'Di ba? Hindi marunong mainggit. 'Di ba? Kaya kapag tayo po ay may pag-ibig sa ating kapwa, yung ating kapwa-tao nakabili ng bagong sasakyan, hindi tayo naiinggit. Natutuwa tayo. 'Di ho ba? Hindi yung nakabili siya ng bagong sasakyan, kahit may utang ka pang isang tambak, magdaragdag ka pa ng utang para lang masabing meron ka ring bago. Wala sa atin 'yon. Aalisin po natin 'yon. Hindi hambog o mapagmataas, 'di ho ba? Ang mga tao, hindi man lahat. Ang iba, pagka nagkaroon ng kapangyarihan na, nagiging hambog na, mapagmataas na. Kung magsalita ay, gawin mo to, gawin mo to. Kung magmando, higit pa sa hari. Di ho ba? At saka ang sabi, hindi bastos ang pag-uugali. Ika nga, ang isang tagasunod ng Kristo, magalang, di ba? Marespeto, mababa ang kalooban, at ang pag-uugali niya ay hindi garapal. Di po ba? Hindi makasarili. Hindi yung iniisip na lang niya, yung sarili niya. Di ho ba? Ang sabi nga, di bali kayo, basta ako okay lang. Hindi magandang isipan po yun. Yun ang kung tawagin sa Griego kanina, na yun ang mania, obsessive, para kang narcissist, na wala kang iniisip kundi yung sarili mo. Ang sabi pa dyan, hindi magagalitin. Hindi masamang magalit. Abnormal ang taong hindi marunong magalit. Ang aso nga, hayop eh. Pag kinulit mo, magagalit eh. Ang pusa, kahit na yan ay mula sa pagkabata, inalagaan mo eh. Pero minsan mayroon talagang animal instinct po yan eh. Di ba? Nagagalit pagka ating na akala natin, binibiro natin, nakikipaglaro tayo. Pero may hayop pag nasaktan, nagagalit po yan, di ba? Lalo ang tao. Kaya ang isang
tagasunod ng Kristo, hindi magagalitin. Siguro paminsan-minsan, depende. O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Nako po, eto, malapit na ang Lord's Supper. Ang Lord's Supper ay buwan ng Marso, Pebrero, di ba? Alam niyo diyan, bago tayo tumanggap ng Lord's Supper, ay laging dapat nating isaisip, ako ba'y karapat-dapat? Kaya kung ating babalikan ang mga napag-aralan na po natin, dapat alisin mo kung mayroon kang naging kagalit, magkasundo ka. Malayo ho. Mayroon tayong teknolohiyang ginagamit, telepono. Hangarin mo at hanapin mo numero niya. Yung iba ngang mga bata, di ho ba, na lumaki na hindi nila kilala ang kanilang mga ama. May mga programa tayo maging sa Amerika at maging sa iba't ibang bansa na sa pamamagitan ng mga programang yon ay na kanilang nakikita at natatagpuan nila sa tulong ng ibang tao ang kanilang tunay na ama, ang kanilang tunay na ina, di ho ba? Kaya kung ikaw ay talagang makadiyos at ikaw ay, sabi nga, nagte-teksto ka at nagtuturo ka, magmahalan, 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 magpatawaran. Dapat ay makita yung sama ng loob ay wala na. Kaya kung ang nanay mo ay nagkaroon kayo ng konting problema, ilang taon ang nakaraan, hanapin mo nanay mo. Kung totoong yung sinasabi mo, mapagmahal kang tao. Sabi mo sa ibang mga kasama mo, bago kayo mapinsala, ay ako munang kanilang pinsalain over my dead body sapagkat mahal na mahal ko kayo. Ang nanay mo, ang kapatid mo, alam mo naman kung saan nandun yung mga kapatid mo. Kung mayroon kang ganyang kapatid, ito'y para sa panglahat. Kung may kapatid ka sa laman, na alam mo kung saan nandun, halimbawa, nasa bilangguan, may sama ka ba ng loob? Wala. Di hanapit, dalawin mo. Yung mga pamangkin mo, yung mga kapatid mong nagkalat, di ba, na may sama ng loob ikaw sa kanila, alisin mo yung sama ng loob. Bakit? Makadiyos ka, sabi mo di ba? Ikaw ay umiibig sa kapwa mo, unselfish love towards one another. Di lalo yung kapamilya, dapat higit na mahalin. Lalo kung ang nanay natin ay mahina na. Di ba? Nasaan ang puso ng tao? Di ba? Nasaan ang puso mo, brother o sister? Kung hanggang ngayon ay baliwala sa iyong nanay mo, tatay mo. Huwag ganon, mga kapatid. Ang Diyos ay nakatunghay. Alam ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Maring sabi natin sa ating kapwa at parang lumalabas na tayo mapagmahal sa harapan ng ating kapwa-tao. Pero ang tunay na damdamin mo, hindi ka totoong nagmamahal. Hypocritical love, mapagpaimbabaw na pag-ibig. Hindi dapat makita sa atin yon. Ano pa sabi? Hindi natutuwa sa kasamaan. Yung ibang mga anak ay isipin nyo ang kanilang ina, nilapastangan na, nilagyan ng sungay, nilagyan ng pangil. Hindi man lang itinutuwid kung sino yung mga taong may gawa nun. Natutuwa pa dun sa kasamaan dapat ay kundi nagagalak sa katotohanan. Ang nagagalak sa katotohanan, napatutuwid sa katotohanan. Pag mali ang kanyang stand o ang kanyang doktrina, ay kanyang pinapayagang ituwid siya. Hindi yung mali na nga ang doktrina mo, ipinipilit mo pa rin sa mga tao para lang sa iyong sariling advantage o pakinabang. Hindi tama po yun. Ano yun? Hindi pag-ibig sa kapwa. Ano yun? Pang-aapit, panloloko sa kapwa. Bagay na hindi dapat makita sa mga tao, lalo na sa may hawak ng Biblia, sa mga nangangaral. Ang sabi pa diyan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa, tinitiis ang lahat, alang-alang sa kanyang minamahal. At diyan sa Timoteo, ang sabi ng Biblia, ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya, masahol pa sa hindi sumasampalataya. Yan ang kung tawagin natin ay filial responsibility.
Pag sinabing filial responsibility ay tungkulin ng anak, tungkulin ng mga apo na kanilang suportahan ng tumatanda nilang nanay o lolo o lola, mga kapatid. Di ba? Kaya, pagka ikay tumanggi na iyong alagaan, arugain, at iyong ika nga ay lingapin ng nanay mo, tatay mo, meron kang responsibility nilabag. Ang batas ng gobyerno, filial responsibility. Not only that, meron ka pang nilabag. Ano yun? Yung lalo ng mahigit na nilabag mo, yung tungkulin natin sa Diyos. Ayan, nakasulat, oh. Ang sino mang hindi kumakalinga sa sariling kamag-anak, sino ba yung kamag-anak natin? Di yung kamag-anak natin, kapamilya natin, nanay, tatay, mga kapatid natin, mga pamangkin, kasama natin yan sa mga kapamilya natin, di ho ba? Mga close relatives po natin. Ang sabi pa nga dyan ni Pablo, kay Timoteo, lalo na, ibig sabihin, higit sa lahat, sa sariling pamilya, tumatalikod sa pananampalataya. Ang kawalan ng pananampalataya ay hindi ikabagiging dapat sa Diyos, ang pagtatakwil at hindi pagkalinga sa sariling pamilya, lalo na sa magulang na tumatanda, tumatalikod sa pananampalataya. At hindi lang yon, mas masahol pa sa hindi mananampalataya o sumasampalataya. Kaya kung hindi maliligtas ang hindi sumasampalataya, nakasulat po yun eh. Ang hindi sumasampalataya ay hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan. Hindi sumasampalataya yun. Sumasampalataya ka ba? Opo. Hindi ka naman umiibig sa kapwa mo, lalo sa magulang mo at mga kapatid mo at pamangkin mo. Ang sabi ng Biblia, higit ka pa sa mga hindi sumasampalataya. Masakit minsan pakinggan itong mga salita ni Pablo eh. Pero ang sabi nga, ang katotohanan ay masakit. Pero pagka ating pong inunawa ay nakabubuti o hindi? Nakabubuti, mga kapatid. Kaya huwag tayong magdaramdam. Hindi naman amin to eh. Ito'y para sa ating lahat. Di ba? Minsan ako, nagagalit ako sa kapatid ko. Minsan nagagalit ako sa mga anak ko. Pero inuunawa ko yung pagkatapos ng galit ko, teka muna, ito ba dapat habang panahon? Aba, hindi dapat. Kakausapin ko, anak, ganitong ginawa mo, hindi ko gusto. Nanay, asawa ko, ito yung nagawa mo asawa ko na hindi ko gusto. Ito sana. Nagkakaintindihan. Yun ang ibig sabihin po noon. Di ba? Kaya kailangan talaga tayo ay kakitaan ito. Lalo na ngayong panahong ito. Mas ang sabi nga, what the world needs now is love, sweet love. May kasabihan ganun eh. May awit na ganun eh. What the world needs now is love, sweet love. Sapagkat ang mundo ay ang gulong-gulo na eh. Kaya nga tama lang talaga na tayo na mga iglesia ni Yahushua. Huwag kayong wikang tumingin sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay pangwalang hanggan. Ang mga bagay sa lupa, pansamantala eh. Di ba? Kaya tayo, pag pinagharian ka ng pag-ibig sa kapwa, na tinitiis mong lahat para lang ipakita ang pag-ibig, naku, tuwan-tuwa ang Diyos sa atin nun. Nakatungay ang Diyos, nagagalak ang Diyos. Itong anak kong ito, talagang ibinubuhay yung aral ko. Sino ang ating nadudulutan ng kapurihan at kaluwalhatian? Hindi ba ang Diyos? Kaya kung saan dapat unang maghari ang pag-iibig, ang wagas at tunay, pure love, unselfish love, ay sa buong pamilya. Mula sa ama, magulang, ina, mga anak. Pagka ang pamilya ay may pag-ibig sa isa't isa, nandyan ang peace. Napakagandang pamilya. At mula sa pamilya, which is called as a small unit of the society, maliit na bahagi ng lipunan. Pagka yan ay may pag-ibig, lalabas yan at kung ang pag-ibig nila ay naipakikita sa kanilang kapwa, yan din ang lalaganap sa ating komunidad. At kung may pag-ibig sa komunidad, di ba mapayapa? Peace. May peace. Kaya mga kapatid, itong ating pinag-aaral ay napakahalaga, lalo na po sa panahong ito. Anong pinagmumulan ng gyera? Hindi yung mga mamamayan, kundi yung mga leader. Pagka meron silang mga disagreement at saka naghari ang pride at naghari yung tinatawag nating obsessed love
Meron siyang masamang pag-ibig. Gusto kong ma-colonize ito. Gusto kong mapasa amin ito kahit hindi niya sakop. Ayun, naghahari ang pag-aawayan at giyera. Wala kasing labi. Bakit? Siya ay mapag-imbot. Siya ay gustong, maghari eh. Pagka ganyan, mga kapatid, magkakaroon ng gulo. Di ba? Bakit napakahalaga na katangian niyang pag-ibig sa isa't isa? Bakit? Ito po, pakinggan natin, next slide, itong ating mababasa. Ayan, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig. Para lang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Mga kapatid, natutuwa ba kayo doon sa pumpyang at mga batingaw na umaalingaw-ngaw? Pagka kayo natuwa doon, may problema. Maaring baka bingi, di ba? Pero pagka nadidinig natin yung batingaw na umaalingaw at pumpyang na tumataginting, lalo na panahon ng pagtulog, mabubuwisit tayo, di ba? Mati-turn off tayo, maguguluhan ng isip. Hindi ako makakatulog nito. Diyan itinulad, mga kapatid. Ang isang tao na walang pag-ibig. Alam nyo, yung malaman mo, ang salitang Ingles, Griego, Ebreo, di ba, Tagalog, o ano pa mga wikang Mandarin at iba't ibang wika ng tao, hahangaan ka ng tao. At ikaw mismo ay matutuwa sa sarili mo. Di ba? Bakit? Linguistic ka kasi. Pero ang sabi ng Apostol Pablo, kung makapagsasalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, isipin nyo, wika ng mga anghel, alam mo pa. Ano kaya wika ng mga anghel? Ebreo, Tagalog, hindi natin alam yon, di ba? Siguro, wikang panglangit. Pero isipin niyo, sabi ni Pablo, kahit alam mo wika ng mga anghel, kahit alam mo iba't ibang wika ng mga tao, ngunit wala naman akong pag-ibig. Para ka lang batingaw na umaalingaw-ngaw, pumpyang na tumataginting. Magulo ka pag wala kang pag-ibig. Ano sabi pa ng Panginoong Yahushua? Sumagot si Yahushua, mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. Kaya pagdating sa pagmamahal, utos mahalin ng kapwa, mahalin ang asawa ng may asawa, mahalin ang pamilya, mga anak natin. Higit sa lahat, sabi ng ating Panginoong Yahushua, mahalin mo, yan ay mandatibo, hindi nakikiusap po yan. Yan ay salitang mandatibo, nag-uutos, nag-aatas. Mahalin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Alam ba nyo kung bakit yan ang sinabi ng Panginoong Yahushua? Kasi ang minahal ng iba, hindi ang Diyos. Minahal higit yung kwarta. Minahal higit yung kanyang propiedad. Minahal higit yung kanyang kapangyarihan. Hindi niya na maiwan ang kanyang posisyon. Kaya ang kayamanan, ang properties, kaya maaring lumalabas sa bibig niya, mahal namin ng Diyos. Pero hindi totoo yun. Bakit? Kung mahal mo ang Panginoon Diyos, dapat nagpatawad ka. Dapat ikay mabait sa kapwa. Matulungin ka sa kapwa. Teka muna, yung pagtulong sa kapwa, yung po ba ay wagas na kahayagan ng pag-ibig sa kapwa? Meron diyang paimbabaw. Gusto lang tumulong, pero nag-expect ng balik. Diba? Lingap daw sa ganito, lingap sa ganito. Pero kayong mga nililingap, obligado kayong dumalo sa pamamahayag. Diba? O nagtayo ng ganitong manufacture sapagkat kabilang sa kanilang ventures ay mga negosyo at na mga empleyado ay kanilang ini-employ, hinahire nila, pero balang araw, converted na sa reliyon nila yon. Meron silang balak na hindi maganda. Hindi unselfish love yun. Hindi eros yun, hindi yun ang wagas na pag-ibig. Di ba? Yun ay pag-ibig na mayroong ulterior motive. Hindi wagas na pag-ibig. Hindi tunay na pag-ibig. Unang nakikita pag may kalamidad ay sila, nakasulat doon yung malaking pangalan ng kanilang relihiyon. Ang sabi nga, ang pagtulong sa kapwa, hindi na ipinaalam maging sa kaibigan. Ang ginawa ng ating kanang kamay, huwag ipaalam sa kaliwa. Ano ibig sabihin? Ang ating ginawang mabuti sa ating kapwa, huwag nating i-broadcast.
Di ba? Kaya anumang relihiyon na laging nagpapasikat, sila ang kauna-una ng wikang tumutulong, may layuning iba yan. Nako, mga kapatid, may layunin, may purpose yan. Di ba? Baka ang layunin niyan ay kumbertihin lang kayo sa relihiyon nila. Bakit? Yung relihiyon yan, mga raming relihiyon, after lang sa membership eh. Kailangan maging member ka. Di ba? Pero nawala yung pagiging followers. Alin sa dalawang mahalaga? Membership o maging followers ka? Maging follower. Sapagkat yung iba, pinahalaga ng, basta members ako, kahit ano gawin ko dyan, ligtas ako. Ha? Basta't ako'y nakatala, basta't ako'y miyembro dyan, ligtas ako. Ano man ang gawin ko, basta't nandiyan ako. Hindi ka followers, members ka lang. Kaya dito sa atin, walang membership. Dito, followers. Kaya iglesia ni Yahushua, ibig sabihin ng iglesia ay assembly, kongregasyon, kalipunan ng mga tao na sumusunod sa Kristo. Kaya nga iglesia ni Yahushua ang ating sinusunod. Tayo po'y bumubuo sa iglesia o sa katawan o sa samahan na sumusunod sa ating Panginoong Yahushua. Wala ritong membership. Bakit? Ang sabi, ang nakakaalam ng kung sino ang tunay na miyembro ay hindi ako, hindi yung kapwa komunistong si kapatid na Jeriel. Maging kami, hindi rin kami kilala kung sino kami talaga eh. Di ho ba? Sino nakakakilala sa tunay na tupa ng Kristo? Ang ating Panginoong Diyos at ang Panginoong Yahushua lang. Di ba? Hindi ba totoo na si Judas Iscariote, si Tadeo, si Pedro, si Juan, sila ay mga apostol, mga tupa sila ng Kristo sapagkat sila ay sumunod sa Kristo na ating Panginoon. Pero ang tanong, kilala ba ni Pedro at Santiago kung sino ang mga kapwa nila tupa o tunay na tupa? Hindi. Ano katunayan? Hindi. Maiisip man nila na itong si Judas ay naging Judas sa Kristo? Ipinagkanulo ang Kristo? Di ba? Kaya hindi natin kilala kung sino talaga ang tunay na tupa. Kaya hindi natin alam talaga kung sino ang tunay na followers. Kaya dito sa atin, walang membership. Diyos ang sabi nga, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. The Lord added to the church. Siyang nagdaragdag, hindi tayo. Kaya siya nakakaalam ng membership. Doon sa 87:6 ng Aklat ng Awit ay ang Diyos and God registers His people. Siyang nagre-rehistro, siyang nagdaragdag, siyang nag-aalis. Nakita niya mga kapatid, kaya dito sa atin, followers tayo. Membership, bahala na Diyos doon. Basta makita tayong sumusunod. Kaya nga sa Mateo 16, ano sabi ng Kristo? Ibig ba nyo na maging disipulo ko kayo? Eto, gawin ninyo. Anong ipinagagawa? Pasanin niyo ang inyong krus at sumunod kayo sa akin. Hindi niya sinabing, pasanin niyo ang inyong krus o kayo'y maglingkod kayo at maging miyembro kayo ng religious organization. No, ang sabi niyo, sumunod kayo sa akin. Bakit? Sapagkat He is the way to God. Ano ba ang ibig sabihin ng relihiyon? Galing sa salitang Lating relegare, muling pagbabalik sa Diyos. Daan pabalik sa Diyos. Sino po ba ang tanging daan pabalik sa Diyos? I am the only way, sabi sa Amplified. Sino yon? Ang Kristo. Kaya sinong ating relihiyon? Ang way to God, our Lord Yahushua. Kaya tayo, Iglesia ni Yahushua. Yung iba, Iglesia Episcopal, Iglesia del Septimo Dia, Iglesia Seventh-day Adventist, etc. Iglesia ni ganito. Kung ano-ano pa. Sa pangalan lang kayo. Pero hindi naman tagasunod talaga. Doon tayo sa maging tagasunod. Di po ba? Mga kapatid, yun ang mahalaga po sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Pero alam nyo, imbis ang iba ay mahalin nila ang Diyos, mahalin nila ang Kristo. Alam nyo sa ating pinag-aralan sa nakaraan, meron tayong ibig na mapansin po. Tingnan natin, next slide. Ganito nakasulat. Ayan. Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? Aba, meron ditong mga nagkakaroon ng conspiracy. Mga nasyon, hindi lang isa, di ba? Nagko-conspire sila. Nagkakaisa sila. Masama yung conspiracy, di ba? The kings of the earth
rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed. Mga kapatid, imbis na mahalin ng Diyos, sinabi diyan ni Haring David na may mga nasyon, mga hari dito sa lupa, nagsama-sama sila para labanan si Yahuwah. Hindi lamang si Yahuwah, against His anointed. Ang isa sa anointed na binabanggit diyan, kumot yan ay sa aklat ng Psalms, ay si Haring David. Di ba? Nagsama-sama ang ibang mga nasyon laban sa Israel. At ang future na binabagit na anointed one din na tinutukoy na nilabanan din ng mga taong gobyerno ayon sa ating pinag-aralan noong nakaraan ay si Yahushua, the anointed one. Di po ba? Nilabanan din yan ni Herodes, gobernador, at iba't ibang mga Hudyo na nandoon na ayaw sa kanya. Nag-conspire sila against kay Yahushua, the anointed one. Pero dito, ang binabanggit na anointed one yan ay si Haring David. Kaya ang sabi niya, why do nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and rulers band together against the Lord and against His anointed one. Kaya mga kapatid, huwag tayong gumaya sa mga tao nung panahon ng bayang Israel. Pero teka muna, mayroong may tanong na ganito. Tatanungin ko po kayo mga kapatid, bakit ho kayo nag-iglesia ni Kristo? Ayan, sabi na yung mga tinutukoy natin ay nung tayo dating nandoon pa sa iglesia. No? Pagka ako tinanong, ba't ako nag-iglesia? Ito sagot ko eh. Kasi ako, gusto ko maligtas. Okay? Ang sagot ko, sapagkat ako'y mag-isang iglesia ang itinakwil ng magulang ko, para matuto ako ng salita ng Diyos, mamisyon ko, tatay, nanay ko, mga kapatid ko. Yan talaga ang alam ng Diyos po, yan talaga ang aking hangarin, mga kapatid. Bakit? Gusto ko rin silang magkaroon ng kaligtasan. Bakit ako pumasok sa ministeryo bilang isa? Huwag ko nang tanungin kayo, basta ako na lang sa sarili. Para po makatulong, para ang mga tao ay mapangaralan, para sila'y magtamo ng kaligtasan. Alam nyo, yung ating iniisip ngayon, mukha yatang may kamalian ho eh. Alam nyo kung bakit? Anong dapat na humikayat sa atin, sa ating pag-anib, sa tunay na paglilingkod? Lalo na sa panahon natin ngayon, nagtira ng Diyos ng very small remnant. Ano po? Kapag ang ikatlong grupo na yan, sumama na sa ruler nila eh. Di ba? Nag-conspire na sila against kay Yahuwah sa paanong paraan. Abang inawitan na, inalaya na ng awit yung leader nila. Hindi na yung King of the God of Israel o si Yahuwah. Di ba? Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ang sinabi ko kanina? Na gusto ko maligtas eh. Gusto ko maligtas nanay, tatay ko. Gusto ko maligtas yung maraming tao. Kaya ako'y pumasok sa ministeryo. Ganun po ba? Ano ang mawawala pagka ganun? Ito, basahin natin. Dito ho, sa aklat ng Korinto. Next slide. 3 bagay ang nananatili. Ang pagtitiwala, ang pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Pag-asa, maligtas. Pagtitiwalang maligtas. Kaya ako nag-iglesia. Sumama sa samahang ito. Ganon. Teka muna. Pagka ganon din lang, alam nyo, hindi natin sinasabing hindi mahalaga po yun. Pero kailangan po ay akay ng pag-ibig. Kailangan, kaya ako po ay sumama sa paglilingkod sapagkat may pag-ibig ako sa Diyos. Na nakita nyo na ho, mga kapatid. Kasi ako, yun din ang sagot ko. Para ako'y maligtas, kaya ako'y sumama. At teka muna, nakalimutan natin to. Yung pag-ibig, dapat ay pag-ibig sa Diyos na lumalang. Ang gusto natin pakinabang eh. Di ba? Gusto namin makinabang sa kaligtasan. Di hindi akay ng pag-ibig sa Diyos. Di ba mga kapatid? Nakakalimutan natin yun. Kaya itong ating ginagawang pag-aaral ay kinokorek yung ating pong pag-iisip. Anak, sabi siguro ng Diyos, huwag kang ganyan. Dapat ay mahalin mo ko, kaya ka sumama sa paglilingkod. Kaya ka naglilingkod sa akin sapagkat mahal mo ko. Hindi yung kaya gusto mo lang maglingkod para maligtas, ay diligtas kita. Huwag ganon. Kailangan ibigin mo ako muna. Di ba? Yun ang layunin eh. Isipin nyo sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos. Ang tao ang kanyang pinili. Binigyan niya ng kakayang umibig. Pero alam nyo, may mga iba't ibang nilikha ang Diyos na
By instinct, nakikita ninyo, maamo. Saan nanggagaling yung kaamuan ng mga iba't ibang uring hayop na sabi nga ay pwedeng alagaan? Di ba sa puso din nila yun ang pag-iisip eh. Kaya mababakas natin maging sa hayop, mayroon ding love. Pagka may nakikita natin, kinikis nila yung hayop, di ba? Natutuwa yung hayop, di ba? Napipil nila ang love. Kaya ang sabi nga, may love din sila by instinct. Pero ang binigyan talaga ng love para sa Diyos ay walang iba kundi tayo eh. Kaya anuman ang gawin po natin sa lahat ng pagkakataon, out of love sa Diyos. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa lola, pag-ibig sa lolo, pag-ibig sa mga magulang, out of love sa ating Panginoon Diyos. Kasi yun ang manifestasyon eh, na ating iniibig ang Diyos. Kaya ang pagmamahal talaga mahalaga. Teka muna, alamin natin, pag binasa ninyo sa Biblia, there are three that are important and that will remain, no? Yung faith, yung hope, at saka yung love, no? Teka muna, punta natin yung pananampalataya. Ano ba kaibahan yan kaysa pag-asa? Ito, pakinggan natin. Ganito nakasulat. Next slide. Ayan. Ang pananampalataya ay katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ho yung pananampalataya? Iba yan kaysa pag-asa. Ang pag-asa, hope. Ang pananampalataya, faith. Ano yung faith? Sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Ang pag-asa, sabi nga, ikaw ay umaasa sa mga bagay na makamtan mo. Di ba? Pero yung pag-asa, halos sinonimo sa faith. Pero sa mga bagay na hindi nakikita. Pagka dating sa panahon na yung ating inaasahan, nakamit na natin, pagdating ng panahon, nakamit na rin natin yung sinasampalataya na natin, ang matitira pag-ibig. Di ho ba? Pag-ibig. Kaya kung tayo sumasampalataya sa rapture, pumanatag tayo. Pag nangyari na po yun, hindi na tayo mabibigla. Bakit? Ay, inaasahan na kita eh. Sinasampalataya ng kitang dadating. Alam ko ang isang araw ang Kristo lilitaw dyan sa alapaap. Sa isang iglap, ang mga tunay na kanya, patay man, unang bubuhayin. Abot ang buhay na sumusunod kay Yahusha, sama-samang sasalubong. Bakit? Yan ang ating pananampalataya. Pagka ganyan ang ating pananampalataya, matibay tayo. Pagka ganyan ang ating pananampalataya, anuman ang dumating sa buhay po natin, ating makakaya. Di ba? Bakit? Sapagkat mayroong tumutulong sa atin. Pero may tanong pa rin talaga. Talaga bang mahal na mahal natin ang Diyos? Paano po yun? Ito pa, ating basahin itong natitirang mga talata. 5:3, ganito nakasulat mga kapatid. Dahil ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Paano pa natin maipuprove ang tunay, ang wagas at dalisay na pag-ibig sa Diyos? Pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ang Diyos nagdamdam sa Israel eh. Sipin nyo nung si Moises ay nandoon sa bundok ng Sinai para tanggapin yung 10 utos eh. Ang Israelita, naiwan doon yung kuya niyang si Aaron. Sabi ng mga Israelita, hindi na babalik yung kapatid mo. Kaya kailangan may manguna sa atin. Mayroon tayong sinasamba. Aba, ito namang si Aaron, kinundon yung suggestion ng mga Israelita. O sige, likumin nyo lahat ng mga ari-arian, yung mga ginto. Ginawang guyang ginto, sipin ninyo. Kaya ang sabi ng Diyos kay Moises, punta mo yung bayan na yan. Sabi ng Diyos. Tingnan mo ang ginagawa nila. Kaya yung unang 10 utos, yung 2 tablets, ipinukol yun ni Moises doon sa guyang ginto. Eh. Bakit? Sapagkat ang mga Israelita, nasaksihan ng gawa ng Diyos. Nakita ang paghawi ng dagat. Sila'y lumakad sa tuyong lupa. Pero noong ang mga kasundaluhan itong si Paron humabol sa kanila sa kalagitnaan ay nagsalikop ang tubig. At kitang-kita nila yon na sila ipinagtanggol ng Panginoon Diyos. Pero sa kabila nun ay nagtaksil pa rin. Hindi sumunod sa utos ng Panginoon Diyos.
Pero pag tinanong mo sila, maaring sabihin nila, iniibig namin ang Diyos. No! The proof that we love God purely ay yung ating pagsunod sa kanyang mga utos. Mabigat ba utos ng Diyos? Hindi po. Hindi mabigat. Ano mabigat? Yung paglabag sa utos ng Diyos. Mas mabigat yon kapagkat may gobyerno na siyang hahatol sa iyo. Maaring mabibilanggo ka, maaring ikaw ay mahihirapan ka pa sapagkat nagtatago ka. Halimbawa, may napatay ka, may napaslang ka, nagtago ka, hindi ka mapakali. Bakit? Wala kang kapayapaan. Bakit nga? Nakagawa ka ng paglabag sa utos ng Diyos eh. Pero kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos, payapa tayo. Bakit? Alam nating ang Diyos ay nasa panig natin. Sinong mga karakter sa Biblia ang nakakitaan, hindi lang sa salitang iniibig namin ng Diyos, kundi maging sa paninindigan sa panig ng Diyos? Ito, sa ilang talata pa, sa ating pag-aaral, ganito nakasulat. Ito ho. Next slide. Sa Deuteronomio, ganito nakasulat, mga kapatid. Sumagot silang tatlo, mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. May paggalang pa sila sa hari. Sino ito? Yung tatlong Hebreo. Isipin nyo, ang hari gumawa ng Diyos-Diyusan, gumawa siya ng ribulto. Lahat ay dapat yumukot, sumamba. Lahat ay yumuko. Tatlo lang ang natirang nakatayo. Sino yung tatlong yon? Ang tatlong Hebreo. Sino yung tatlong Hebreo yon? Yon ang nagmamahal sa Panginoon Diyos. Pero yung kanila bang pagmamahal ay sa bibig lamang o salita lamang? Hindi po. Pinatunayan nila yon sa gawa. Kailan yon? Nung sila'y nanganganib na mamatay at sila'y itapon sa naglalagablab na hurno. Ano utos ng hari? Sumamba kayo. Lumod kayo. Pero anong sagot ang tatlong Hebreo? Sapagkat yun ang kahayagan ng kanilang wagas na pag-ibig sa Panginoon Diyos. Iligtas man kami ng aming Diyos o hindi. Hindi kami sasamba at maglilingkod sa iyong mga Diyos. O kaya sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. Mga kapatid, lalo nating mapatutunayan pala ang ating tunay na pag-ibig sa Diyos kung naharap tayo sa panganib. Kung tayo bo'y akmang pupugutan na ng ulo, masasabi pa kaya natin, ako'y iglesia ni Yahusha. Nako, sabihin ng mga kapatid, nasakit nun ah. Kapatid na ministro, wag naman sabihin ganyan. Mga kapatid, ano nangyari sa mga apostol? Ang sabi ng Kristo, walang alagad na higit kaysa kanyang Panginoon. Ang Kristo'y pinatay eh. Ang ilang sa mga apostol, nanindigan talaga, pinugutan ng ulo. Tayo, pwedeng mangyari yun. Ngayon, sa bagay, kung isipin natin, pugot ng ulo, kung matalas yung ang gulok, di ba? Minsanan lang. Ang problema doon, kung mapurol, naku po, tinama ka na sa leg, ang sakit, ramdam mo pa, mapurol. Kinampas uli, hindi buhay ka pa, mapurol nga, na yun ang masakit. Kung iisipin mo, di ba? Naiisip ko minsan yun. Di ba, pag dumating kaya ang matinding pag-uusig talaga sa mga maninindigan, kaya ko pa kaya? Sabi nga kakayanin natin yan sa tulong at awa ng Diyos. Di ba? Pero sino ang talagang masasabi nating number one, pagdating sa paninindigan, sa panig ng Diyos? Ito, pakinggan natin. Ganito nakasulat sa aklat ng unang Pedro, inyong pakinggan. Ang mga pagdurusa ni Kristo o ng Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Itong dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo o ng Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Ininsulto siya pero hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya pero hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niyang lahat sa Diyos na humahatol ng makatarungan.
Si Kristo ang Kristong umako sa mga kasalanan natin nang ipako siya sa krus para iwanan na natin ng buhay na makasalanan at mamuhay ng matuwid dahil sa mga sugat niya gumaling tayo. Para tayo mga tupang naligaw noon pero nakabalik na tayo ngayon sa Panginoon na tagapag-alaga at tagapagbantay ng ating buhay. Number 1, nananindigan sa kabila ng kanyang dinanas ang Kristo, ang Panginoong Yahushua. Mga kapatid, nagdusa siya. Isipin ninyo ang kanyang pagdurusa. Wala siyang kasalanan. Binigyan siya ng koronang tinik. Korona nga, pero tinik. Umaagos ang dugo sa kanyang noo. Pinarusahan siya. Niluraan siya. Pasan ng mabigat na krus. At nabanggit niya, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Biglang sabihin ay bilang tao, dumaing siya sa hirap na dinanas niya. Mga kapatid, nanindigan ng ating Panginoong Yahushua. Ininsulto siya, pero hindi siya nagsalita ng pang-iinsulto. Hindi siya gumanti. Ginawan siya ng masama, pero dumalangin siya sapagkat ang tiwala niya ay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ang Panginoong Yahushua na siyang ating sinusundan, ang siyang dapat nating tularan pagdating sa paninindigan sa panig ng Panginoon Diyos, sa pagsunod sa mga salita ng Diyos, sa pag-ibig sa Panginoon Diyos, at lalo na pagdating ng panahon na tayo po ay talagang hinihinga ng Amang manindigan sa harap ng kamatayan. Mga kapatid, magagawa rin natin yun sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos. Ang takbo ng panahon ay hindi natin hawak. Ang panganib ay nasa iba't ibang panig ng mundo. Ang panganib ay sa magkabi-kabila. Kahirapan ay lalong tumitindi. Ito ay patungo na sa tinatawag natin na matinding mga kapighatian na daranasin pa natin. Pero sa ibabaw ng lahat, mga kapatid, ang sabi nga, love conquers all. Pag may pag-ibig tayo, magagapi natin, magagawa natin na magtagumpay sa anumang pagsubok pa at hirap na darating sa unahan natin. Maaring naalaala natin ang ating mga anak, ang ating mga apo, na wala pang gaanong karanasan sa kahirapan. Ang tangi nating magagawa, ipanalangin. Hindi lang ang ating mga mahal sa buhay, panalangin ng lahat ng tao, mga namumuno sa ating mga bansa, mga taong mayayaman na sa kapangyarihan. Alang-alang sa kapayapaan, nakaugit sila ng mga kautusan sa ikapapayapa. Sana magkaroon pa ng pagkakataong mag-reconcile ang nagkakaroon ng digmaan ngayon at mag-iral pa sana ng kapayapaan. Alang-alang po sa ating paglilingkod sa Panginoon Diyos. Pero ano pa man ang mangyari at kung ano man ang kalooban ng Ama, mangyayari at magaganap po yun. Ang atin lang ipakikiusap sa Ama, Ama, mahalin mo pa kami. Maaaring hindi namin matumbasan ang pag-ibig mo, ang pagmamahal mo sa amin, pero pipilitin po namin masunod ang kalooban mo. Ibig ka namin madulutan ng kagalakan. Yan ang ating ipananalangin. Tumayo po kayo, Ama. Ama namin, Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Tinuturuan mo kami ng pag-ibig, pagmamahal, na ito ang dahilan kung kaya kami, Ama, ay narito pa hanggang ngayon. Ang totoo, kaming mga iglesia ni Yahushua, kukunti kami, minorya kami, mga tao na kung masasabi namin ay wala naman kaming katangian, pero ibinilang mo kami sa binigyan mo ng pangunawa para makilala ka namin. Masunod namin ang gusto mo. Iwan namin ang pagsunod sa tao, kundi ang pagsunod sa iyo at sa iyong bugtong na anak ang aming pinahalagahan. Ang totoo ngayon ay pinagtatawanan kami, binabaliwala kami, nilalait kami ng iba. Ama, alam mo to, nakikita mo ito.
Sa iyo kami ngayon ay dumudulog. Kami ay nakikisuyo. Nagmamakaawa, pamalagiin mo sana sa amin ang pag-ibig mo. Kung kami man ay nagkamali noon ng aming hangarin sa aming pong pagpanib sa iglesia. At ngayon ay sa iglesia ni Yahushua na. Dahil sang ibig lang namin ay makinabang sa kaligtasang inilalaan mo. Patawarin mo po kami, Ama. Hindi tinutuwid mo kami. Ibinabalik mo kami sa tamang isipan. Ama, ang lahat ay dapat dahil sa pag-ibig namin sa iyo. Ama, ito rin ang dapat naming magawa sa aming pamilya, una sa lahat. Lalo na sa mga tumatanda naming mga magulang. Kung may mga magulang pang mga anak mo, hanggat buhay, mahalin sana nila. Ipadama nila ang pag-ibig sa kanilang ama't ina na naghirap, magpalaki sa kanila, na siyang naghirap araw at gabi, naghanap buhay para may maipagkaloob sa pamilya. O Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, hindi lamang yon, kundi maging sa aming kapwa-tao, iniutos mo ring mahalin namin. Ama Diyos, amin pong inihiling sa iyo, pakialis anuman ang bahid ng galit sa aming puso. Kung kami man, O Diyos, ay nagsasalita para po na iparating ang aral mo sa aming kapwa, hindi kami nananakit ng damdamin. Hindi yun ang aming layunin. Ang gusto namin ay yung gusto mo ng mga tao ay makapagbalik loob sa iyo. Matuto sila na ikaw ay kanila pong sambahin at ikaw ang lamang purihin. At ikaw lamang ang aming dapat ibigin sa ibabaw ng lahat. Maawa ka sa mga kapatid namin nasa mga lugar na mapapanganib. Nanindigan sila hanggang ngayon. Hindi sila natatakot. Gaya namin, Panginoon, sapagat ang buhay na ito'y sa anumang paraan ay kukunin mo. Di baling mamatay na kami po ay naghihirap sa pagsunod. Di baling mamatay na kami po ay pinahirapan o kaya'y inaapi dahil sa pagsunod sa iyo. O Panginoon, ang aming hinihiling pa, sana magkaroon po ng kapayapaan upang ang mga aral mo ay maipangaral pa at madama ng sangkatauhan ng pag-ibig mo. Umaasa kami, inari mo ang aming pagsamba, tinanggap mo ang aming panalangin. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Purihin si Yahuwah sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Yahushua. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, you can give your donations at www.opirpa.com and the offerings o abuloy, churchofyahushua.org. Patuloy nating binabasa yung unang Timoteo chapter 2 verses 1 down to 2. First of all, then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Hanggang dyan po at tayo natatapos na mga. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y dinggin. Pangalawin ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran.
sa